Welcome to Maestro Mix Vlog. Don't forget to subscribe, click the notification bell, and like the videos. Pinaksiw na ang palaya for today's video or hashtag number 02. Unang-una, kailangan muna natin hiwain paunti-unti ang ampalaya. Pasensya na po kung ito ay dilaw na or nahinog dahil napabayaan. Ang ampalaya naman na ito ay galing pa sa inalagaan kong ampalaya, tinanim ko hanggang sa nagbunga. Subalit dahil sa dami ng isda po ng mga nakaraang araw, hindi po naisipang ulanin ito dahil sa dami ng isda. Ayan, kaya naging hinog po siya. Pero dahil madiskarte po ako, gagawin po natin ng paraan para hindi po masayang ang hinog na ampalaya. Hindi man po siya pwede sa ginisang ampalaya with egg, pwede po siya sa paksiw. Alam niyo po ba na ito yung paborito ng aking pamilya? Or nilalagay or hinahalo siya sa paksiw na isda. Or kapag wala talagang isda, nagkataon ngayong araw na wala talagang isda dito sa isla dahil maulan at masama ang panahon, kaya naman papaksiwin ko ang ampalaya na ito nung walang isda. Ayan, ginagaya ko na po ang ampalaya. Hihiwain ko po muna bago ito hugasan. Sa ganun ay maging malinis po ang ating ampalaya. Itong ampalaya na ito ay pinakaunang bunga ng itinanim ko na ampalaya sa aming paligid. Hindi ko na nga lang naisama dito ang video ng aking ampalaya sa paligid sa bakuran, at wala rin po akong video na pinitas ko ang ampalaya na ito. Pero may picture po ako na totoo na ito ay galing sa aming bakuran. Ayan, tapos ko na po itong hiwain. Ngayon naman ay huhugasan natin pa isa-isa ang ampalaya para matanggal talaga yung lagkit na nagmula sa hinog na ampalaya. Yan. Talagang inisa-isa ko para matanggal yung lagkit ng ampalaya. Yan. Pagkatapos po itong mahugasan, ihahanda ko na po ang mga ricado na gagamitin sa paksiw na ampalaya. Ayan. Pwede rin po kayong mag-comments dyan sa ibaba kung sino po yung mga nakakain na ng pinaksiw na ampalaya. Ayan, ginagaya ko na po ang bawang para din po tayo nagpapaksiw ng totoong isda. Kinailangan pa natin ng bawang at ng luya. Kapag nabalatan na po natin ang ating bawang at luya, syempre hihiwain na po natin ito ng maliliit para mas malasahan po natin yung lasa ng bawang at ng luya. Ayan. Pahinto-hinto po yung aking recordings dito dahil bigla-bigla na lang uulan. Tapos hihinto. Ayan, hiniwa-hiwa ko na po ang bawang. Susunod po dito ay babalatan ko na po ang ating luya. Ayan, babagsak na naman yata ang ulan. Pasensya na po, hindi ko po kaya mag-video ng actual dahil ako lang po ang mag-isang gumagawa nito. Wala po akong taga-video at mas komportable po ako na ganito po yung paraan ko ng pag-vlog or pag-post ng video. Yan, ligayakin ko na po yung ating luya. Maliliit para kuha natin yung lasa, yung anghang na mula sa luya. At meron din po akong inihandang konting asin, paminta. Ito na yung ating luya, bawang, tubig, at suka. At syempre yung ating pinaka main ingredients, ang ampalaya. Ngayon, pwede po natin imimix ang mga ingredients natin kahit hindi pa po nakasalang sa apoy. So bawang muna po ang nilagay ko, sa ilalim konting bawang, ampalaya, at pinaibabawan ko ng kunting bawang at luya. Then lalagyan ko na ng asin. Dadagdagan na lang po natin mamaya kapag matabang po ang ating timpla, at konting paminta. Nasa sa inyo po yan kung mahilig po kayo ng paminta. Yan. Nilagyan ko ng suka at tubig. Ang tubig po pwede naman na idagdag na lang kapag kumulo na yung suka para maluto po muna yung suka bago natin maidagdag yung tubig. At yung paminta naman po, depende po yan sa inyo. Kung mahilig po kayo sa paminta, pwedeng maglagay. At kung hindi naman po, ay huwag na lang pong lalagyan. At isasalang na natin ang ating pinaksiw na ampalaya. Ayan, tinignan ko po kung okay pa ang ating
ampalaya. Hinalo-halo ko pa para matunaw yung asin na nasa ibabaw ng ampalaya. Yan, maya-maya ko po yan bubuksan at titignan kung ito ay kumukulo na. Kasi hindi rin po ito pwedeng ma-overcook. Dahil pangit na po ang magiging lasa nito kung malambot na masyado at masobrahan. Mas masarap po kung half-cook yung pagkakaluto ng ating pinaksiw na ampalaya. Ayan, kumukulo na at umuusok na. Alam niyo po ba yung amoy nito ay parang atsara or pickles sa English. Ang bango at masarap. Yan, tinikman ko po, matabang po ang lasa. Kaya naman, maya-maya ay dadagdagan ko ito ng kunting asin. Dahil matabang po ang aking timpla kanina. Halu-haluin dahil mamaya lamang ay maluluto na ang ating pinaksiw na ampalaya. Masarap po itong i-partner sa piniritong isda or sa mga ulam na tuyo. Sulit po ang effort kapag ganito yung lulutuin ninyo. Hindi po masasayang ang ating ampalaya. Thank you for watching and God bless.